Nasa 2.4 million ang mga Pilipino sa Middle East na apektado ng giyera ng Amerika at Israel kontra Iran. Bukod po dyan, sinabi ng Department of National Defense na walang direktang banta sa seguridad ng Pilipinas ang nangyayaring gulo. Para pag-usapan yan, magkakasama natin ang security analyst na si Dr. Chester Cabalza, presidente at founder ng International Development and Security Cooperation. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Maraming salamat sa pag-imbita. Sir, tama po ba yung assessment ng ating pamahalaan na wala nga direktang banta sa Pilipinas itong giyera sa Iran? Tama naman ang DND na walang direktang banta sa Pilipinas dahil unang-una nakapaloob ito sa Middle East. Although may interest tayo doon dahil maraming overseas Filipino workers doon. Pero ang mga kakampi natin ay ang Amerika at ang Israel. Sa ngayon sila ay lumalakas ang kanilang pwersa at medyo napataob na nila yung Iran sa ngayon. At yung leader ng Iran, si Ayatollah Khomeini ay napatay nga doon sa insidenteng airstrike. No? But kung titingnan natin yung security implication nito sa Pilipinas, mas ang dapat intindihin natin yung mga overseas Filipino workers doon. Ano ang dapat gawin ng ating gobyerno? Yung gustong umuwi na apektado sa naturang sakuna, no? Dito sa digmaan na ito ay pwedeng gawin yung repatriation. Secondly, of course, no, lalong pataasin yung mga intelligence report dahil of course ang pwedeng natin makita dito dahil may mga state-sponsored terrorism ang ginagawa ang Iran ay baka mag-overflow dito sa Timog Silangang Asya pati rin dito sa Pilipinas. No? Yun yung mga nakikita natin. But nonetheless, alam kong malakas ang puwersa ng Amerika at ng Israel. Gusto rin tumulong ng Saudi Arabia at mga ibang malalakas pa na bansa na nandun sa Middle East. So sa ngayon, kung titingnan natin, i-assess natin, hindi siya banta sa ngayon pa. Ang mas nakikita natin itong pagtaas ng gasolina na siya talaga ang nakakaapekto sa ekonomiya natin. Mhm. Pero sir, ito pong usapin ng EDCA at US forces sa bansa, may panganib ba na madamay po ang ating bansa, ang Pilipinas, sa mas Mm. malawak na geopolitical conflict? Sa ngayon wala tayong nakikitang direct implication ng kaguluhan sa Middle East sa EDCA sites natin dahil unang-una yung EDCA sites natin nandito sa Indo-Pacific. Ang mga malalakas na actors naman dito sa Indo-Pacific ay ang China at ang US at yung mga ASEAN countries, no. Sa tingin ko hindi rin papayag yung China na manggugulo yung mga bansa mula sa Middle East dito sa Indo-Pacific kahit na may kompetisyon ang China at ng Amerika. Pangalawa, mas todo ang atensyon ngayon dito sa Middle East dahil unang-una, mas mahirap solusyonan dito dahil paulit-ulit na nangyayari ito at ang mas problema dito ay yung regional context. Unang-una, yung problema nila sa Iran dahil wala na silang leader ngayon ay kung sinong papalit at kung anong deal ang pwede nilang magawa pagdating dito dahil ang gusto ng Amerika at ng Israel ay lalong pahinain ang Iran kung saan ay tumatayo itong isang strong regional actor, no. So yun ang mas focus nila ngayon. So hindi natin nakikita yung correlation ng EDCA sites natin dito sa ating Mhm. bansa pagdating sa problema sa Middle East. Mhm. Sabi niyo nga po ay kailangan natin bantayan yung presyo ng gasolina, Mm. tutukan yung ating mga OFWs po ano sa Middle East. Mm. Ano pa yung mga indirect risk na dapat bantayan? Aside doon sa economic repercussions pagdating doon sa ekonomiya natin dahil kapag ang gasolina ay tumaas, apektado yung ekonomiya, magmamahal ang mga bilihin at most likely no tataas halos lahat ng mga presyo ng services natin. Pangalawa ay vulnerable pa ang Pilipinas pagdating sa international terrorism na yun ang gusto sana nating bantayan din dahil trabaho ito ng ating kasundaluhan at ng ating kapulisan. Mas tutukan nila, pataasin nila yung intelligence gathering nila at saka yung interoperability sa mga kaalyansa natin. At pangatlo ay of course no,
yung ruta kasi ng petrolyo at saka yung mga commercial goods, no. Yung kaya mainit ngayon dito sa Middle East, lalong-lalo na sa Iran, dahil yung Iran ay nakatutok doon sa Strait of Hormuz, no. Ito yung parang Strait of Malacca kung saan dito dumadaan yung mga vessels natin, no. So most likely kung makontrol ngayon ng Amerika yan at ng Israel, mas magkakaroon ng leeway para doon sa sea lanes, no. Most likely, ang nakikita natin dito medyo pansamantalang problema natin itong petrolyo ngayon. Pero sa tingin ko, masosolusyonan ito kaagad ng Amerika dahil hawak naman ng Amerika ang Venezuela na isa sa mga sources of oil and gas, no. Sila yung may pinakamarami. Tapos yung Saudi America naman ay kakampi ng US at ng Israel sa sitwasyon na ito na problema nila sa Iran, no. So kumbaga, ang alas ngayon, ang pabor ay nasa Amerika sa ngayon pagdating doon sa sources of oil, no. Kaya ang trajectory natin dito ay short-term problem lang siya, hindi ito magtatagal. Mhm. Nakita po natin yung pagsasara ng airspace at emergency Hmm. measures sa iba't ibang bansa. Ano ang epekto nito sa global economy at energy security? Yeah, very important yung pagsasara, lalong-lalo na doon sa Dubai, no, na isa sa mga bansang tinamaan yung UAE, at alam natin yung mobility ng mga businessmen and of course yung mga tourists natin. Most likely sila yung vulnerable business and tourism industries, no. And at the same time yung services natin. Maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa UAE, sa Dubai at sa mga kaalyadong bansa kung saan ay tinira ng Iran, no, dun sa Mhm. missile attack nila sa Jordan and some other countries around the Middle East, no. But I'm quite sure ang target talaga naman nila dito ay yung mga military bases ng Amerika. But at the same time, yung kung papakinggan natin yung mga retaliatory messages ng ni President Trump ngayon, no, mukhang talagang papalakasin nila ng todo-todo yung kanilang military. That means na talagang gusto nilang matapos kaagad itong problema na ito dahil apektado ang global industry of tourism and aviation at the same time. Naiulat na may isang kababayan po tayo sa Mm. Israel ano, na nasawi nga sa gulo mula sa Pangasinan. Sa ganitong sitwasyon po, ano yung pinakamahalagang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para sa proteksyon at posibleng evacuation ng mga OFW? Tama, tama, Cheryl, 'no. Importante ito dahil bayani itong mga overseas Filipino workers natin, lalong-lalo na diyan sa Middle East na vulnerable sila. Isa sa mga adhikain dapat sa lahat ng mga Pilipino na gustong magtrabaho o nagtatrabaho na sa Middle East ay dapat turuan sila ng safety and protection and yung concept of national security dahil unang-una very vulnerable sila pagdating ng mga digmaan. Pangalawa, mayroon, alam ko yung Department of Migrant Workers at saka of course nakikipag-ugnayan yan sa Department of Foreign Affairs, no. Pagdating sa ganitong sitwasyon na may digmaan, unang-unang nasa isip natin yung repatriation, yung mga apektadong Pilipino na gusto nang umuwi sa Pilipinas ay dapat bigyan sila ng services na ganyan. Pagdating nila sa Pilipinas, ang dapat iniintindi ng ating gobyerno ay bigyan sila ng pansamantalang trabaho at mga economic and livelihood opportunities, no. Napakaimportante ito dahil sila ay nagdadala ng malalaking remittances sa ating bansa. Suklian natin ito ng mabuti dahil sa ganitong sitwasyon, ito ay human induced or man-made disasters, itong mga giyera at digmaan, no. Ganun ang dapat na pagtulong natin sa kanila. Malaki dapat ang pagtulong dahil malaki ang naiambag nila ito sa ekonomiya natin. Kapag naging maayos na ang sitwasyon sa Middle East, pwede naman silang pabalikin uli doon. Yung mga nagnanais na mag-stay doon sa Middle East dahil may mga pamilya sila doon or hindi naman sila gaano kaapektado doon sa digmaan, ay dapat binibigyan pa rin ng proteksyon ng ating gobyerno. So ganito dapat ang pag-aalaga natin sa mga overseas Filipino workers natin, lalong-lalo na doon sa kababayan nating namatay, bigyan ng tulong ang kanyang pamilya,
at dapat maiuwi ang kanyang bangkay dito sa ating bayan. Muli pong sumiklab yung gulo sa pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei matapos Mm. po yung pag-atake noong Sabado. Ano yung inaasahan ninyong magiging immediate power dynamics doon sa loob ng Iran? Posible po bang magdulot ito ng internal instability o power struggle pa? Tama, ang ganda nung katanungan 'no dahil, yung succession 'no, sino ba ang papalit? Ang nagsasabi yung anak ni, Ayatollah ang, papalit sa kanya. Pero kung titignan natin kung isa sa mga dahilan kung bakit, bumagsak ang, rehimen, ni Khamenei ay dahil nga marami ring mga Iranians ang may ayaw sa kanya. Gusto nilang, matapos itong, theocracy na sinasabi nila kung saan ang, namumuno ay, mula sa religious sector nila. Gusto nilang ibalik yung ibang nagsasabi gustong ibalik yung, royalty ng, Persia ng Iran na dapat sila yung namumuno. Pero ang mas nakikita ko dito, mas mangingialam talaga ang US pagdating sa seguridad ng Iran at ng Middle East. Bakit napakaimportante ng naging role ng US dahil ngayon mas inilabas ng Amerika yung kanilang pangil pagdating dito sa global security 'no. Alam natin na ang China at ang Russia sila ay sumusuporta sa Iran. Ngunit ang nakita natin mas lalong lumalakas ang puwersa ng US. Nakita natin 'yan nung unang buwan ng taon na ito sa Venezuela hanggang sa ngayon ay sobrang ah, nagpapalakas ang Amerika sa pamumuno ni Donald Trump kung saan halos lahat ng mga bansang hindi nila kakampi ay tinutugis nila ang kanilang mga leader at makikita natin ito throughout the year no lahat ng mga kumokontra sa US ay talagang may military consequences na gagawin sila no at dito natin ngayon tatanungin sino ang pinakamalakas ngayon sa buong mundo ang Amerika ba ang China at ang Russia. Kung titingnan natin ang mga pinagagawa ng Amerika ngayon mukhang ang Amerika lamang ang may ngipin, nagpapakita ng lakas sa ngayon at nagdadalawang isip ngayon si Russia at China kung paano nila kokontrahin si Amerika ngayon sa pamumuno ni Trump dahil sa nangyayari mula Venezuela hanggang dito sa Iran. Maaari po bang magbago yung balanse ng kapangyarihan sa Middle East matapos ang krisis na ito? Yes, most likely. Nakikita natin maaring magbago ito dahil yung ginawa ng Saudi Arabia ngayon ay mukhang bumalik loob sa Amerika. Nililigawan ito ng China nung nakaraang mga taon. Isinali sila doon sa BRICS organization nila at gusto nila kasing i-devalue yung dollar at the same time of course no yung Saudi Arabia rin ay kumbaga namamangka sa dalawang ilog dahil of course no alam niya ang kumpiyansa sa ekonomiya ng China at alam din niya ang lakas ng Amerika pagdating sa depensa at dito mas pinili niyang makialyado ngayon sa Amerika dahil nga mali rin naman talaga yung ginawa ng Iran kung saan ay yung mga malalapit na bansa dito sa sa Middle East ay in-air strike nila no. Ngayon ay magkakaroon ng balance of power dahil alam naman natin ang pangatlo sa pinaka maraming na-produce na gasolina ay ang Saudi Arabia no. Isa rin siyang pambalanse at magkaiba kasi ang reliyon ng Iran at ng Saudi no. Kung ang Saudi ay Sunni Muslim, ang Iran ay ang Shiite Islam no. So magkaiba po sila no at hindi lang ideological yung pinaglalaban dito kundi rin yung balance of power dito sa Middle East and most likely ito nga nakita natin uli ang muling paglakas ng Amerika sa tulong din ng Israel. At tinawag po, Doc, ni US President Donald Trump si Khamenei na one of the most evil people in history. At hinimok yung mga Iranian po na bawiin yung kanilang bansa. Ano yung implikasyon nito sa soberanya ng Iran? Ah, kung titingnan natin malaking implikasyon dito sa soberenya ng Iran no dahil sakit ng ulo talaga ito para sa mga taga-Amerika lalong-lalo na sa pamumuno ni Trump dahil
nag-expand ang kapangyarihan ng Iran, no, dahil ginamit nila ang leverage nila sa langis. Kung titingnan natin noong 1979 na nagkaroon ng revolusyon doon sa Iran, ang naglagay naman sa ayatollah nila, no, sa pinuno nila sa Iran ay sa tulong din ng Amerika. Kaso ang nangyari dito, medyo bumaliktad ang si Khamenei dahil nagkaroon siya ng mas malawak na kapangyarihan at ginamit niya ang kanyang plataforma para kontrahin ang Amerika. Dahil nakita nila na naging mas maimpluwensya ang Iran sa pamumuno ni Khamenei, ay ito yung paraan din para pahinain sila at muling ibalik yung dating gobyerno ng Iran, kung saan ang dating mga namumuno ay mga royalty, no. Meron silang hari at tignan natin kung ano ang mangyayari ngayon. Most likely kagaya ng nakita natin doon sa Venezuela, na kung saan ay ang itinalaga nila ay ang mga kaalyado ng Amerika. Most likely dito rin sa Iran ay kung masusunod ang Amerika, yung kanilang mga kaalyado rin ang kanilang iupo. Kung mangyari na hindi nila maiupo yung kanilang mga kaalyado, magkakaroon ng internal strife, no? Mas lalong magkakagulo sa Iran. Mas patuloy itong digmaan na makikita natin dahil magkakaroon ng retaliatory measures ang Iran. Kaya pansamantala, mas makikita pa natin na magkakaroon ng pagbobomba sa loob ng Iran, or magkakaroon din ng counter-strike ang Iran, at tignan natin kung sino ang mananalo sa kanila. Pero ang nakikita nating balanse ng kapangyarihan ngayon, mukha ang US ay ang nananalo sa ngayon. Nangako naman, ito na medyo nakakatakot, Doc, yung ang Iran ng most devastating offensive operation. Ano ang interpretasyon nyo rito? Ay, dito tayo ngayon magwe-weigh, no, ng ating pakiramdam kung ang US na talaga ay totoong superpower, dahil ngayon talagang ipinapamalas ngayon ng Amerika ang kanyang paggamit ng militar. Nakita natin yung the biggest defense plan na gagawin nila dito sa Iran, na gusto nilang pahinain talaga ito. At kung maging successful sila sa kanilang operation dito, talagang magdadalawang isip ngayon ang mga iba pang malalakas na bansa, habang ang namumuno sa Amerika ay si Trump, dahil makikita natin dito very unpredictable siya. Although nakita na natin na yung pagiging unpredictable niya ay pwede rin maging predictable, at ang nakita natin dito ay ang paggamit niya ng puwersa bilang isang instrument of power niya para makuha yung gusto niya at maibalik yung lakas ng Amerika, no. I think ito yung punto na let's make America great again through military power, no. At talagang makikita natin that the US remains to be the sole superpower, kahit na nasa mundo na tayo ngayon na nagbabago yung direksyon, kung sino ang talagang namumuno dito sa sa ating mundo, no. At pinapamalas ng Amerika yung kanilang ngipin pagdating ah, sa sa militar, at isa sa kanilang pamamaraan para mapagtagumpayan yung kanilang ekonomiya ay sila ay ang gusto nilang sila yung kokontrol sa gasolina ng mundo, no, ay sa energy, no. Kaya yung main routes, no, sa Strait of Hormuz, makikita natin na I think yun yung next na ano nila, i-depensa nila para so that they become successful, and they will assume the power that they've been longing so far, no. Kasi ang daming nag-challenge sa Amerika, lalong-lalo na yung China at Russia, at ngayon pinapatunayan ng US na sila pa rin yung nangungunang bansa dito sa buong mundo. Ngayon pong namatay na yung pagkamatay ni Khamenei, iniisip ng ilan, ay huhupa na yan, tapos na ang giyera. Ano ba yung mga aasahan, ano yung mga dapat bantayan? Patapos na nga ba ito, or babantayan natin na pwede pang lalo lumala? Alam niyo po ang kultura dito sa Middle East, no, kung sinusubaybayan natin ito,
an eye for an eye, a teeth for a teeth, no? Ganyan po yung kanilang prinsipyo dito at makikita natin dito na kung sakaling magtagumpay ang Amerika, mapahupa nila ang digmaan dito sa Iran, meron pa ring mga pockets of groups, no, na for sure uusbong at ipapagpatuloy yung advokasya ng mga yung namatay nilang pinuno at alam naman natin sa konsepto ng terorismo, no, kapag napatay mo ang isang malakas na grupo, meron pang mas maliliit na grupo na gustong gumanti at ano, no, lumaki, no. So most likely ang makikita natin meron pang mga rebellion, definitely may terrorism tayong makikita pa rin, and at the same time yung pagganti nila sa Amerika, no, at sa kanyang mga kakampi lalong-lalo na sa Israel din. At yun ang naging kultura nila dito sa Middle East na kung titignan natin very very long yung ano, no, yung culture of conflict and war sa kanilang bayan. At sana matapos at kumbaga mapatay yung root cause nito at kung sino man yung ipapalit na pinuno ng Iran ay dapat mas piliin yung kapayapaan, mas piliin yung stability and prosperity dahil kung ano ang pwedeng mangyari sa Middle East ay apektado ang buong mundo dahil ang kanilang langis ay nagbibigay ng malakas na ekonomiya sa buong mundo. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Chester Cabalza, Security Analyst at Presidente and Founder ng International Development and Security Cooperation.